Ang mga anak ba ng mga corrupt contractors na yumaman dahil sa mga ghost projects, pwede din ba silang makasuhan? Ang daming nagtag sa akin dito sa video na to. Halatang hindi nila iniintindi yung konteksto ng gusto kong iparating dahil lahat na sila emosyonal doon sa topic or doon sa issue ng corruption. Well, this is Pinoy Extreme. Pag-usapan natin. Let's do this! This is Pinoy Extreme. Yes, yung mga Nepo babies and mga Disney princesses who are using taxpayers' money to fund their crazy rich lifestyle, they may be held criminally liable. Oh, sinabi niya ba na bulihin nyo sa social media yung mga Nepo babies na kinagagalitan nyo? Hindi, di ba? Ang sinabi niya, they can be criminally liable, and how can you make them be accountable for it? Mag-file ng kaso. But no, masyado kayong emosyonal na willing kayo na mag-bash, na bulihin yung tao online without even thinking of the repercussions na pwedeng bumalik sa inyo. Truth as a defense in libel is not absolute. Kaya mag-iingat kayo doon sa mga sinasuggest ng kung sino-sinong online influencer, lalo na if it has something to do with your emotions ruling over you than actually thinking kung okay ba yung pinagagawa nyo. Magbasa tayo ng comment section. Calling out politicians doesn't work, so people hit them where it hurts. These politicians' children voluntarily expose themselves to social media, making them subject to criticism and scrutiny. Criticism is different from bullying. Always remember that. Now, when you try to bully someone, it is just a matter of a slippery slope until it turns out to be either libel or you can commit unjust vexation. Nagbanggit pa sila nung RA 6713, simple living. Yang simple living na yan, dadaan pa rin yan sa proseso. Okay? Pag nagreklamo kayo, gugulong yung kaso, and then there will find out kung pasok ba sila doon sa RA 6713 na yun. But without the due process, again, pwede kayong balikan ng either libel or unjust vexation. Sabi dito, ang point po ng pambabash ay para po maisip ng magulang nila na ganyan ang epekto ng mga ginagawa nila. Di man direkta sa kanila, pero at least makikita at makakarating sa kanila, simple as that. Ngayon, ang tanong ko, bakit hindi na lang natin ikulong yung mga anak or kapamilya ng mga wanted criminals para mapilitan silang lumabas doon sa pinagtataguan nila? Isn't that the same thing as what you're suggesting? Alam mo yung nakakatawa kasi dito, we shout for justice, we claim that we are for due process, we claim for freedom of speech, but kiniklaim lang natin yung mga yon pag tayo yung makikinabang ng mga bagay na yon. Pero pag yung iba, yung dapat dumaan doon sa proseso, people dislike giving them the same due process, the same freedom of speech, the same kung anik-anik man na gusto nilang makuha. And that's going to be unfair. Gusto mo ikaw lang yung pinapaboran ng batas, pero pag ibang tao na yung makikinabang doon sa batas, eh hindi mo pagbibigyan. 'Di ba? Anong klaseng mindset 'yun? You're alone in this one, Brody. So what if I'm wrong? Does that mean I'm wrong? So, ibig sabihin ba ng tama or basehan na ng tama at mali ngayon, eh yung dami ng tao na naniniwala dito? I'll give you a best example on it. Before, a lot of people thinks that the sun revolves around the earth, or the earth is the center of the universe. What now? Being wrong isn't always the problem. When that wrongdoing is the only thing to do to wake people's mind that those people are taking advantage of the people's money. So apparently,
pwede nang gumawa ng mali dahil justified siya kasi nga yung intention mo doon sa paggawa ng mali ay tama. So bakit hindi na natin ginawang tama yung EJK? Ang intention naman nun ay maganda, which is to eradicate drugs. Bakit hindi natin gawing tama yung paglabas ng narcolist na kung saan babasahin ng presidente yung mga pangalan doon without even going through due process or verifying those kinds of information? 'Di ba? So again, people are asking for due process, people are asking for freedom of speech, people are asking for the benefits doon sa batas natin. Pag sila lang yung makikinabang, pero pag ibibigay na nila yun sa ibang tao para maging batas, hindi nila gagawin yun dahil nga they are blinded by their anger. Hindi na sila nag-iisip, puro emosyon na lang yung pinapagana nila. I never said to not prosecute those corrupt officials. I never said na wag ikulong yung mga anak nila kung may kinalaman yung anak nila. But it needs to be done under due process. Para saan pa nagkaroon tayo ng batas? Ano, balik na tayo sa mob mentality? Ay, nako mga Pilipino talaga. This is Pinoy Extreme. Have a good day.